Kumusta na nga ba ang tinatawag na Railway Renaissance? Sino nagsabi niyan? Ang ating leader, ang ating Pangulo, no? Sinabi niya yan ng 2024 SONA. Ano nga po ba ang sinabi ng ating Pangulo? We are also in the midst as well of a railway renaissance. Sa puntong ito, katumbas na ng halos 3 hanggang 6 na palapag ang lalim ng nahukay at tuloy-tuloy na umuusad sa susunod na estasyon. Sinabi po niya nung 3rd State of the Nation Address. Sabi niyan, di ba? Tuloy-tuloy, lalong lumalalim ang nahukay. Ba't parang hindi umaandar? O ano pa? Ano ho ba itong mga railway renaissance, no? Meron po tayong tinatawag na Metro Manila Subway Project. Yan po yung ang nagdidrill na, borer na yan no? Para pag dinaanan, talagang may tunnel na. Nasa na ho? Ba't natigil? Meron po tayong Metro Rail Transit Line 7 or MRT7. Meron rin pong North-South Commuter Railway, no? Meron pong Light Rail Transit Line 1 or LRT1 Cavite Extension. Tapos nandun rin po yung pagdagdag ng bagon sa LRT1, no? Marami-rami, no? Pero wala tayong nababalitaan na ready na. Pwede nang sakyan ng mga Pilipino, ng mga taga Metro Manila. Kaya nga po yung EDSA rehabilitation, may problema tayo. Abay, saan tayo sasakay pag sinarhan ng EDSA, no? Tapos nagkaroon sila ng mga schemes, yan yung mga hindi na ho ad even, parang daily. Tapos nakita ng isang miron, marami tayong miron, no? Oy, bakit mas marami yung itong numerong ito kaysa doon sa isang numero? Tapos may nagsuggest, bakit hindi na lang nyo gawin na work from home para hindi talaga dumadagsa ang mga tao? Bakit po? Wala po tayong mass transit. So pag sinarahan mo ang EDSA, ay saan po pupunta, no? Biro mo, EDSA rehab yan ha, from Balintawak hanggang Makati, di ba? Ganun kalayo. At paano mo gagawin? Bloke-bloke daw, diretsuhan. 2 years. Ang tagal, no? So may isang nagsuggest, ba hindi nyo gawin sa gabi, no? Ng less burden to the riding consumers, no? Kung titingnan po natin, ano pa ba yung isang problematic? Nako, ito po, 15 years na delayed. Ano ka mo, 15 years? Opo, 15 years. Ano po yun? Hindi train. Common station. Yung po bang kung saan magmi-meet si LRT1, si MRT3 at si MRT7? Nakikita po nyo yun, no? Merong tapos na. Yung common station going to from West Avenue, EDSA, going to the direction of Balintawak. Ang common station is supposedly between SM North at saka yung Ayala Mall. No? Hindi magkaintindihan doon. 15 years. Hanggang sa dumating ang bagong kalihim ng DOTR at sinabi, tigilan na yung dating kontratista, palitan natin ang kontratista nang matapos natin. So, makikita mo lahat yan, problematic, no? Yung daw si Subway 2028, supposedly ang initial target na magamit, abay, ngayon po ay 2032 na. Patagal na ng patagal, no? Ang sabi, palalim ng palalim at tuloy-tuloy. Hindi ho totoong tuloy-tuloy. Natigil ho. Pagdating naman dun sa MRT7, pwede na daw po ang Quezon City Station 2025, Antala Station by 2026, pero ang full operation 2028 pa. Siguro tapos na ang administrasyon, hindi pa na gumugulong itong MRT7. Yun naman pong North-South Commuter, may problema ho, right of way, no? Acquisition. Ganun rin po ang LRT1 Cavite Extension at ang Bicol Line, no? Ang dami sana ho Pag sinabi mong railway renaissance, andyan na, no? Ang mga tao ginagamit na. At natutuwa ang tao dahil marami kang options, no? Ano ba ang dahilan ng delay? Unang-una po, budgetary cuts, no? Madaling magsalita, mahirap action, no? Words are cheap,
but action is needed, no? So budgetary cuts, hindi mo pala bilanggan ng budget, paano tatakbo? Pangalawa, withdrawal ng loan agreements, kasi nga dahil galing sa incheck, ayaw natin sa incheck, mataas daw ang interest, etc., etc. Ang punto doon, may loan agreement na eh. Bakit hindi nyo negotiate para maituloy, no? And then yung right-of-way issues, matagal na ho yan. Ba't kaya ho hindi mag-initiate ng legislation na sa flagship programs, lahat ng right-of-way sa pabor ng Estado? No? Yan ho yung flagship eh. That is for the good of the country. Biro nyo, hihingi ka ng kompensasyon, daan na yan ang kailangan para maituloy yung proyekto, no? And then yung administration transition, no? Nagkaroon ng transition from Secretary Bautista to Secretary Dizon, yung kay yung dating kalihim ng DOTR ng panahon ni Presidente Duterte, action naman yun. Pagdating kay Bautista, parang pinag-aaralan niya ang public sector, pinag-aaralan niya kung paano gagawin. So, nainip na ang presidente, kinuha si Secretary Dizon na, by the way, lumabas sa confirmation ng Commission on Appointment kahapon lamang, no? So, magpe-plenaryo sila. So, sa tingin ko, mako-confirm si Secretary Dizon fast. And then, of course, may mga issues ng politika, no? Saan yung alignment, saan bababa, may mga pinapaboran na negosyante, may pinapaboran na political jurisdiction, kaya napakahirap po. So, kung titingnan po natin, ang sabi ng mga investors, napakahirap kung ganyan. Kasi yung mga problema reflects into bureaucratic inefficiency, no? At political instability. Alam po nyo, ang ating mga investors, ang tinitingnan, certain ba ang policy? Sigurado ba? Stable ba? Kahit matulog ako, hindi magpapalit yan. At predictable. Kahit magpalit, alam ko kung anong lalabas. Hindi po ganon ang nangyayari sa atin. So, paano tayo makaka-attract ng investors, lalo na sa major or flagship programs, no? So, babalik na naman po tayo, no? Pag tiningnan nyo lahat itong railway renaissance, it's actually a pushback of 4, 8, 10 years. So, kita nyo yung inumpisahan nung dati, kasi mahilig po tayo nagdedebate. Sino ba ang dapat mag-claim niyan? Alam po nyo, ang bawat administrasyon may sinisimulan, may itinutuloy, no? Ang administrasyon na walang pakundangan kung sino nagsimula, itutuloy niya yan kasi napag-aralan na po. Pero ang administrasyon na ang gusto niya kabig lamang ng kabig, na siya ang magaling, siya ang nagsimula, wala tayong masisimulan. Tandaan po nyo, midterm na tayo. Sa 3 taon sa ating kasaysayan sa infrastructure development, wala akong natatapos ng 3 taon. Kaya ulit, meron ba tayong railway renaissance? Sa tingin ko po, kayo ang makakasagot. Ito po si Malu Tiquia. Like, follow, and share. Salamat po!